Una sa lahat, nag-aalbrotong bulkang Bulusan pumutok ngayong gabi. Umulan ng ashfall. Mga kalsada, mga sasakyan at bahay, binalot ng abo. Ang buong detalye kong ganyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Buwaba ang trust at approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos batay sa Okta Research, habang si Vice President Sara Duterte tumaas naman. PBBM kinontra ang akusasyong gustong pabagsakin ng administrasyon ang mga Duterte. Chinese may gamit na hinihinalang pang-espiya timbog sa Intramuros sa Manila. Tila pinalaktaw tiktikan ang COMELEC. Conclave bobotohan para sa susunod na Santo Papa, posibleng tumagal ng hanggang 3 araw. Ilang lugar sa bansa nakaranas na naman ng init na abot sa 47 degrees Celsius. At Maroon 5 at Blackpink Lisa may priceless na collab. Pumutok-pumuli ngayong gabi ang bulkang Bulusan sa Sorsogon. Umuulan ng ashfall sa mga barangay na malapit sa bulkan. Una raw inakala ng mga residente na ulan ang pumapatak, pero abo pala ito mula sa Bulusan. Makakapal ang asphalt kaya't zero visibility sa kalsada ng Barangay Tinampo sa bayan ng Irosin. Bukod sa mga bahay, balot na rin ng abo ang mga puno't halaman. Nag-deploy na ng rescue team ang Huban LGU para ilikas ang mga residente. Pumutok na rin kahapon ang Bulusan at tumagal ng 30 minuto. Sa ngayon, nananatili sa level 1 ang alert status ng bulkan sa Phibos. Sisikapin po nating balikan ang update sa pagputok ng bulkang Bulusan maya-maya lamang. Samantala, buwaba ang trust at approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos base sa survey ng Okta Research ngayong Abril. Umakyat naman ang punto si Vice President Sara Duterte, pero mas mataas pa rin ang marka ng Pangulo kesa sa Vice. Nasa frontline ng balita yan si Maricel Halili. Bahagyang bumaba ang tiwala ng mga Pilipino pati na ang ibinigay nilang marka sa performance ni Pangulong Bongbong Marcos. Base sa pinakabagong survey ng Okta Research, nabawasan ng 5 puntos nitong Abril ang trust rating ni PBBM mula sa 65% nung nakaraang taon ng Nobyembre. 5 puntos din ang ibinaba ng kanyang performance rating, kaya 59% na lang ito ngayon. Sa kabilang banda, tumaas naman ng 9 na puntos ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Mula sa 49% noong Nobyembre, 58% na ang tiwala sa kanya. Nadagdagan din ng 8 puntos ang kanyang performance rating para maging 56%. Ganito rin ang lumabas sa April survey ng Pulse Asia, kung saan mas mababa ang puntos ni PBBM kesa kay VP Sara. Pero sa survey ng Okta Research, kahit bumaba ang puntos ni Pangulong Marcos sa kanilang survey, mas maraming Pinoy pa raw ang sumusuporta kay PBBM kesa kay VP Sara. Mas mataas ng 2 puntos ang trust rating ni PBBM, 3 puntos naman na mas mataas ang performance rating niya kesa kay VP Sara. Isinagawa ang survey noong April 2 to 5, kung saan nasa Netherlands si Vice President Sara Duterte para bisitahin ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa International Criminal Court. Sa mga araw ding yung gumugulong ang investigasyon ng Senado sa pag-aresto kay Digong na pinangunahan ng kapatid ni PBBM na si Senador Amy Marcos. Sa panayam naman kay Pangulong Marcos sa graduation ceremony ng PNPA sa Silang Cavite, sinabi ng Pangulo na kontento siya sa kanyang trust at approval rating ngayon. It continues to inspire me because it shows that we are making progress. Kung minsan hindi mo na malaman kung nararamdaman ng tao yung inyong ginagawa. Sa isang video statement, binati rin ni VP Sara ang mga nagsipagtapos sa PNPA, pero tila may kasamang pasaring ang kanyang mensahe tungkol sa pag-aresto sa kanyang amang si Digong. Huwag sana ninyong hayaan na mabahiran ang inyong propesyon ng mali. Katulad ng pagkakanulo sa isang Pilipino ng kanyang kapwa Pilipino. Walang kapatawaran ang pagsuko at pagpapakulong sa mga dayuhan
ng isang Pilipinong naglingkod ng tapat sa ating bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Kinontra ni Pangulong Bongbong Marcos ang akusasyon ng kapatid niyang si Senator Amy na gustong pabagsakin ang administrasyon ng mga Duterte. Opinion lang daw ito ng presidential sister. Narito ang aking report. May impormasyong nakuha si Senadora Amy Marcos na posibleng ipaaresto na rin daw ng International Criminal Court o ICC si Vice President Sara Duterte. There are also allegations that several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. Tumanggi ang senadora na pangalanan ang kanyang source. Nitong linggo, sinabi ni VP Sara na nakarating na rin sa kanya ang bali-balitang ipaaaresto siya. Oo, naako sa listahan, daghan kaayo mi nga naa sa listahan sa ICC. Kung ipaaresto man daw si VP Sara, tiniyak ni Senator Amy na haharangin niya ito. Muli niyang iginiit na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Samantala, ibinunyag din ng senadora ang umano'y master plan ng gobyerno para pabagsakin ang mga Duterte. Yan daw ang lumabas sa pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Ang lahat daw ng ito nakasaad sa dokumentong pinamagatang Mid-Election Final Campaign Sprint Action Plan ng kaalyado ng administrasyon na lakas CMD. Ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Nilinaw naman ni Senator Amy Marcos na hindi pa pinal na committee report ang inilabas niyang findings. Gayunman, kasama na rin dito ang kanyang rekomendasyon na paimbestigahan sa ombudsman ng ilang opisyal ng gobyerno na may partisipasyon sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte. Hindi pa rin daw tapos ang pagdinig ng kanyang komite. Hindi naman ikinagulat ng Malacanang ang mga pahayag ni Senator Amy. Hindi na po siguro kataka-taka kung ganyan po ang kanyang magiging panuran, kanyang opinyon. Bago pa naman po siguro nag-hearing ay makikita na po natin kung saan ba ang gawi ni Senator Amy Marcos. Of course, ang palasyo dinideny kung ano man ang kanyang opinyon. Si Pangulong Bongbong Marcos maikli ang sagot sa pahayag ng kanyang ate. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Bilang patunay na maayos at ligtas kainin, mismong si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel ang tumikim sa sinaing na 20 pesos na bigas na target ilunsad ng gobyerno ngayong Mayo. Pero baka raw pagkatapos pa ng eleksyon ito may bebenta sa mga kadiwa stores at sa mga LGUs. Kung bakit, alamin sa Frontline Report ni Kari Cato. Sa harap ng media, kumain ng kanin si Secretary Francisco Tiu Laurel at ang iba pang opisyal ng Department of Agriculture. Pinatunayan nilang pagkain ng tao ang 20 pesos kada kilo ng bigas na ibebenta ng gobyerno. Matatanda ang binatikos ni Vice President Sara Duterte ang 20 pesos na bigas. Baka raw pagkain ito ng baboy at hindi ng tao. Kanina ibinida ng DA ang kalidad ng bigas mula sa National Food Authority. Bagamat mas durog ng bahagya kumpara sa ibang commercial rice, malambot at maputi ang kanin ng maluto na. This is basically the 29 and the 33. So it's the same rice. Kaya nga yung sinasabi nila na pangit ito, kaya ayoko nang banggitin yung sinabi ng ating isang political leader. That is the least of my problems. Target mapaubos ng DA ang 370,000 metric tons ng NFA rice sa pilot run ng programa hanggang Disyembre. Sisimulan nila ito sa Visayas sa May 1, pagkatapos ay May 2 naman sa Metro Manila at iba pang probinsya.
Una nang pinayagan ng COMELEC ang paglalabas ng 4.5 billion pesos na pondo para sa naturang programa. Pero kailangan pa raw ng hiwalay na permiso para maibenta ang 20 pesos na bigas sa ilang kadiwa store at mga lokal na pamahalaan dahil sa umiiral na election spending ban. Kung di mapagbigyan, baka pagkatapos na raw ng eleksyon sa May 12 matuloy ang bentahan. Para maibenta ang 20 pesos na bigas mula sa NFA, maghahati ang national at local governments sa subsidiya. Bukod sa Visayas, sa piling kadiwa stores at mga LGU sa Metro Manila at karatig na rehiyon, mabibili ang 20 pesos na bigas. Kung makikita nyo, puro gulay lang at walang ibinebentang bigas dito sa Kadiwa Store sa labas ng Department of Agriculture. Tinigil daw kasi muna talaga nila para paghandaan ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Yan din daw yung tinitinda rito dati na 29 pesos kada kilo. Sa ngayon sa palengking ito, 40 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas, habang umaabot pa rin ng 65 pesos ang bentahan sa iba. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Timbog ang isang Chinese na nahulihan ng IMS eye catcher sa kanyang sasakyan sa Maynila. Yan po ay gadget na kayang humigop ng datos mula sa cellphone at iba pang device. Ang dayuhan, 4 na beses na raw napansing umaaligid sa opisina ng COMELEC. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Hinarang ng mga operatiba ng NBI ang SUV na ito sa Intramuros, Maynila. Sakay nito ang tinatawag na International Mobile Subscriber Identity o IMSI catcher na pwedeng magamit sa pagkalap ng impormasyon mula sa gadgets, scamming at text blast. Kaya nito maghigop ng data. Kaya nito maghigop ng ating mobile gadget number. Kaya niya mag-store ng data, kaya niya mag-transmit ng data within a radius of from 500 meters to 3 kilometers. So as we speak, nirecord niya na yan. Arestado ang sakay ng SUV na Chinese national na tikom ang bibig ng hinga ng panig. Are you involved in this? Is this yours? Yeah. Are they just gathering information for what? Di ba? And he's telling us he's a tourist. As a tourist, bakit ka gagawa niyan? Sabi ng NBI, 5 araw na raw nilang minamanmanan ng SUV na umiikot sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan. 4 na beses na raw itong pilit dumidikit sa opisina ng COMELEC. Tingin ng NBI, maaari raw bahagi ito ng sinasabing panghihimasok ng ibang bansa para impluwensyahan ng darating na eleksyon. As much as possible talagang iniingatan natin na maging maayos ang ating eleksyon, maayos ating halalan. Pero kung meron ganito, gumagambala ng hihimaso, ika nga, sa ating election process, hindi maganda. Sa isang pahayag, tiniyak naman ni COMELEC Chairman George Garcia na wala raw dapat ikabahala. Wala raw election data sa main office ng ahensya sa Maynila. Nakatakdang isa ilalim sa tactical interrogation ang naarestong Chinese. Posible siyang maharap sa paglabag sa Espionage Law, Data Privacy Act at Cybercrime Law. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Manila Police District para tutukan ang investigasyon sa pagpatay sa dating barangay chairman at nominee ng ABP Party List. Hawak na ng mga otoridad ang CCTV footage ng malapitang pagbarel sa biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco. Pasado alas 5:30 ng hapon ng April 28, makikitang nakatambay sa gilid ng kalsada sa Barangay 435, Zone 44 sa Sampaloc, Maynila, ang bombero ng Pilipinas Party List 3rd nominee at dating barangay chairman na si Linensky Bacud. Maya-maya, dumating ang isang lalaking naka-helmet at may hawak na baril. Napatakbo ang mga tao palayo, habang napahiga naman si Bacud. Dito na siya niratrat ng naka-helmet na gunman. Mabilis naman tumakbo ang namaril. Pagkatapos, nagkalat ang dugo at mga basyo ng bala sa covered court kung saan nangyari ang pamamaril. Ayon sa Manila Police District, nakatayo lang si Bacud nang dumating ang riding in tandem. Bumaba ang backride ng motor at saka walang habas na pinagbabaril si Bacud. Rumesponde naman ang isang off-duty na pulis na nasa lugar at nakipagbarilan sa mga salarin. Meron siyang binibisita ang isang kaibigan doon sa lugar kung saan nangyari yung pamamaril. Sa kabila niya, nakatakas pa rin ang mga salarin. Sa kuha na isa pang CCTV, nakita pa ang mga sospek na nakasakay ng motorsiklo. Ang rider, nagpalit pa ng damit pang itaas.
Isinugod naman sa ospital si Bakud pero namatay rin dahil sa tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nasugatan naman sa binti ang responding police at kasalukuyan nagpapagaling sa ospital. Bumuo na ang Manila Police District ng Special Investigation Task Group na tututok sa investigasyon. Nagkaroon tayo agad ng dragnet at pinacheck natin lahat ng mga hospital kung merong mga dinala doon na may gunshot wound. At immediately nagkaroon na rin tayo ng SITG para tutukan itong kaso na ito. Sinubukan ng News 5 na kunan ng pahayag ang pamilya ni Bakud pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Kinunde na naman ng bombero ng Pilipinas Party List ang krimen. Hindi raw solusyon ang dahas sa anumang bagay, lalo na ngayong nalalapit na ang eleksyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Posibleng tumagal ng 2 hanggang 3 araw ang conclave o botohan sa susunod na Santo Papa. Kabilang naman sa magiging role ni Cardinal Tagle ang pangasiwa sa pondo ng conclave. At live mula sa Vatican, nasa frontline ng balitang yan, si Jovi Francisco. Jovi, ano ang pinakahuling agenda ng mga kardinal dyan ngayong araw? Host ng kongregasyon kanina ng College of Cardinals ay na lumalabas na naging paksa nila ay yung iba't ibang concern ng Catholic Church all over the world. Sa iba't ibang kontinente, hindi lang sa mga known places kung saan maraming ang Katoliko. So, iyan ay ilan sa kanilang mga pinag-usapan kanina at syempre, yung kanilang paghahanda rin para sa conclave next week. Kakatapos lang ng congregation ng mga kardinal para sa paghahanda sa conclave. Sa May 7 ng 4:30 p.m. Vatican time, sisimula ng pagpili ng susunod na Santo Papa. Alas 10:30 yan ng gabi dyan sa Pilipinas. Pero hindi sasama sa conclave si Italian Angelo Cardinal Becciu. Convicted ang kardinal dahil sa maling paggamit ng pondo at fraud. Isinintensyahan ang Italianong kardinal ng higit 5 taong pagkakakulong ng Vatican Court noong December 2023 pero nakalaya dahil sa appeal. May special role naman si Luis Antonio Cardinal Tagle sa conclave. Napili si Cardinal Tagle sa pamagitan ng bunutan. Magiging tagapamahala siya ng finances o funding ng conclave. Makakasama niya ang 2 pang kardinal at ang Camerlengo. Sa 252 cardinals, 135 lamang ang boboto. 80% sa mga kardinal ay appointed ni Pope Francis. Uumpisahan ng conclave sa isang misa ang Mass Pro Eligendo. Tapos ay papasok na ang mga kardinal sa Sistine Chapel. Manunumpa sila para ipakita ang commitment sa proseso. May vow of secrecy rin sila. Pagkatapos ay confined o hindi sila makakalabas sa Basilica. 4 na rounds ng boto ang gagawin nila araw-araw hanggang may kandidato na makakuha ng 2/3 votes. Narito tayo ngayon sa St. Peter's Square kung saan starting May 7 ay mag-aantabay ang mga Katoliko at ang media syempre kung magkakaroon na nga tayo ng bagong Santo Papa. At ang magiging lugar kung saan tayo tututok ng atensyon ay dyan sa chimney na iyan kung saan lalabas ang itim na usok kung wala pa tayong bagong Santo Papa at puti naman kung meron ng halal ang College of Cardinal o yung mga boboto ng mga kardinal para sa bagong Santo Papa. At kapag meron na silang napili, doon naman una dito sa balkon sa tapat po ng St. Peter's Basilica, unang magpapakita at ipapakilala ang bagong Santo Papa. Ang ilang Katoliko umaasang hindi nalalayo kay yumaong Pope Francis ang susunod na Santo Papa. I'm hoping na ang next leader din ng ating simbahan, para kagaya din po ni Pope Francis, lalo na po kasi na talagang Pope Francis brought the church to the modern world, no? Kasi talagang inclusive. Gusto natin ng isang malakas na moral compass na nag-encapsulate talaga, sinasabuhay yung kung ano talaga yung mga turo ng simbahan. We need to pray for the cardinals. Siyempre, ito yung crucial moments na they will select the new pontiff. Pero wala tayong expectation kung sino ang magiging new Holy Father. Because hayaan natin ang Holy Spirit na pumili through the cardinals.
Mayaan sa kongregasyon kanina ay nagpaabot din ng pasasalamat ang College of Cardinals sa lahat ng mga heads of state na pumunta rito ng weekend para sa funeral ni Pope Francis at magpapadala din sila ng mensahe doon sa mga ibang religion o yung mga leader ng mga iba't ibang relihiyon na nagpunta rin dito para makiramay sa pagkamatay ng Santo Papa. Mayaan. Okay, maraming salamat sa iyo, Jovi Francisco, live mula sa Vatican. Showbiz Tonight na tayo. Sumagot sa akusasyon kay Kaylin Alcantara ang isang taong nakakakilala sa kanya sa gitna ng breakup nila ni Kobe Paras. Pinost ng nagngangalang Samantha Rose ang reply niya sa YouTube video ng mom ni Kobe na si Jackie Forster. Aniya, never daw naging manipulative o abusado si Kaylin. Supportive pa nga raw siya kay Kobe. Kaya maling-mali raw na siraan ang imahe ni Kaylin sa publiko. Dapat din daw ay idaan ang pag-resolve sa problema privately at hindi sa publiko. Walang nabanggit na pangalan si Samantha, pero sana raw ay piliin ang pagiging patas sa issue. Si Samantha Rose ay girlfriend ng kapatid ni Kaylin na si Robin Alcantara. Matatanda ang kinuwento ng mom ni Kobe sa isang video na hiwalay na ang anak niya at si Kaylin. Our trans community keeps winning. Isang Pinay trans woman ang pambato ng Arabia sa upcoming Universal Woman 2025 pageant. Siya ang kapampangan na beauty queen na si Kaylin Trajano. Si Kaylin ang first ever trans woman na makakasali sa nasabing pageant. Bago yan, napasama na rin noong November 2024 si Kaylin sa 16 finalists ng Pampanga para sa Miss Universe. Gaganapin naman sa India from 29 to June 9 ang Universal Woman 2025. Marami pa akong may init na chika mamaya, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, 11 anyos na dalagita, pinatay ng kinakasama ng kanyang tiyahin sa Davao de Oro. May Misamis Oriental Governor at re-electionist Peter Unabia, pinadidisqualify ng COMELEC Task Force dahil sa hindi nakakatuwang banat sa kampanya. At ang bagong smile trend na kinagat ng Pinoy celebrity sa TikTok. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balita sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ang bangkay ng isang dalagita sa Cagayan de Oro City. 17 anyos lang ang biktima. Nang makuha ang kanyang bangkay, may nakitang sugat sa kanyang leg. Hindi siyang tinaga ang dalagita. Ang nasa likod ng krimen, ang 62 years old na lalaking tinutugis pa rin. Kaninang umaga, isang residente ang nakakita sa pag-aaway ng suspect at biktima. Hindi pa malinaw ang kanilang pinagtalunan at kung ano ang motibo sa krimen. Kapapasok lamang pong balita, pinatay ngayong gabi ang veteranong journalist na si Johnny Dayang matapos barilin sa Kalibo, Aklan. Base sa investigasyon, nasa loob ng kanyang bahay ang biktima nang bigla siyang barilin. Isinugod siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Patuloy pang inaalam ang motibo sa pamamaslang at ang pagkakakilanlan ng salarin. Dating nanungkulan si Dayang bilang alkalde ng Kalibo at chairman emeritus ng Publishers Association of the Philippines Incorporated. Kinundina ng Presidential Task Force on Media Security ang pagpatay at sinabing binabantayan na ang kaso. Nang dahil lamang sa pagtatalo sa pagtatapon ng basura na pagbuntunan at napatay ng isang lalaki, ang 11 anyos sa pamangkin ng kanyang live-in partner sa Davao de Oro. Nasa frontline na balitang yan ng ating Mindanao correspondent si Bril Montalvo. Wala nang buhay at halos mapugutan. Ganyan ang kalunos-lunos na kalagayan ng 11 taong gulang na batang si Angel nang datna ng kanyang mga kaanak sa barangay Matilo na Bunturan, Davao de Oro.
Nandito tayo ngayon sa loob ng bahay ng biktima kung saan dito sa kanyang kwarto nakita ng kanyang kapatid ang kanyang bangkay na nakahandusay at wala ng buhay. Tinakpan pa ito ng kumot ang kanyang bangkay at nagkalat ang mga dugo dito sa sahig. Ang suspect sa krimen ang kinakasama ng tiyahin niyang si Erwin Solis, 27 taong gulang. Base sa investigasyon, matagal na umanong may pagtatalo ang suspect at ang ina ng biktima dahil sa pagtatapon ng basura. May galit siya sa mama ng bata, victim, and then definitely yung galit niya doon na baling niya doon sa bata, yung galit niya talaga. Tumakas at nagtago ang suspect pero kalaunay nahuli rin sa follow-up operation. Aminado naman ang suspect sa pagpatay sa bata. Pero paglilinaw niya, hindi ko magagawa ang panggagahasa. Hindi ako nagplano naghahasain siya. Pinatay ko lang siya, pero hindi ko ginahasa. hustisya ang hiling ng mga kaanak ng biktima. Marami pa raw pangarap ang bata at kakagraduate lang sa elementarya. Dili dyan na mo siya mapasaylo, sir. Sayang gibuhat mapasaylo ko mahimo ka ni sir. Nasa mga anak direduha. Amo nagibating apel yung mga anak kasilangan ako gusto na akong gulgulon po niyang liyong sa iyang anak pero sila po na lang kung mahimo kay pag umangko na naksis akong igsoon. Hinihintay pa ang resulta ng medico legal para malaman kung ginahasa ang biktima bago pinaslang. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Kinalampag ng mga grupo ng mga manggagawa si Pangulong Bongbong Marcos para maisabatas na ang 200 pesos na aumento sa arawang sahod. Halos 4 na dekada na raw kasi ang nakalipas mula ng huling ipatupad ang legislated wage hike. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. 200 pesos! Isa batas! Bago ang araw ng mga manggagawa sa Mayo 1, sama-samang nanawagan ang grupo ng mga manggagawa kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang hiling nila, isabatas na ang 200 pisong arawang dagdag sahod ng minimum wage earners. 36 years na, Mr. President. And Mr. President, if you have time, please talk to us. Yun lang mensahe namin po 2025. Hindi jobs fair. Ano man gawin namin sa jobs fair? Ayon sa Trade Union Congress of the Philippines, nasa higit 10 sulat na ang ipinadala nila sa palasyo. At sa nakalipas na 3 taong pamumuno ni Pangulong Marcos, kahit isang beses daw ay hindi sila hinarap ni PBBM para makipagdialogo. Halos 4 na dekada nang nakalipas mula noong huling magkaroon ng legislated wage hike. Sa ngayon, pasado na sa Senado ang 100 pisong aumento sa arawang sahod. Habang sa Kamara naman, lusot na sa second reading ang panukalang 200 pesos na daily minimum wage hike. Panawagan ngayon ng mga grupo, certified as urgent sapagkat may emergency na hinaharap ang manggagawang Pilipino. Dahil hindi raw isa-certify as urgent ang panukalang aumento sa sahod, magmamarcha ang mga miyembro ng labor groups mula Espanya hanggang Menjola sa Maynila sa May 1. Pinaalala rin ng TUCP na pangako ni House Speaker Martin Romualdez ang pagpasa sa legislated wage hike. Umaasa rin ang grupo na mamamagitan si Labor Secretary Bienvenido Laguesma sa issue para maisulong ang aumento. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Abiso sa mga kapatid nating commuters, may libreng sakay ang mga tren simula bukas. Kasama po dyan ang MRT Line 3 at LRT Lines 1 and 2. Si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo ng libreng sakay. Kasunod po ito ng Labor Day holiday. Tatagal ang free rides hanggang May 3. Ito ay bilang kaunting pagkilala sa sakripisyo at ang kontribusyon ng ating mga manggagawa, hindi lamang sa ating ekonomiya, kundi sa ating lipunan. Happy Labor Day! Sa ibang balita, plano ng Land Transportation Office na obligahin ang mga motorista na magpa-medical exam kahit hindi pa paso ang kanilang lisensya. Dahil daw yan sa mataas na bilang ng disgrasya sa kalsada nitong nakaraang Semana Santa. Gusto ng LTO na 2 beses kumuha ng medical exam ang mga motorista sa loob ng 10 taong validity ng lisensya. Paraan daw ito para makita kung medically fit pa rin magmaneho ang motorista. Visual check, may auditory check, then general condition check. Diba?
But I think the doctors in the group will be more competent to determine ilang beses ba dati talaga i-check up. Basta lalo na yung mga senior citizens katulad ko na baka kailangan mas often. Magbabalik ang pinakamalaking singing mystery talent competition ng bansa ang Masked Singer Pilipinas. Excited na si Billy sa panibagong season dahil makakasama niya ang new set ng detective judges. Kabilang dyan sina Arthur Neri, Concert Queen Pops Fernandez, Jano Gibbs at Nadine Lustre. 16 masked singers ang sasabak this season. Mahulaan kaya ng ating mga kapatid ang OPM icons sa likod ng mga maskara? Abangan sa Season 3 simula May 17 at 18, 7:45 dito lang syempre sa TV5. Magsasama-sama sina Lovie Poe, Enchong D at ang Filipino-American actor na si Timothy Granaderos para sa isang bagong movie. Sila ang cast ng upcoming psychological horror film na The Sacrifice. May elements ng Filipino folklore ang pelikula. Ipoproduce ito ng mismong production company ni Lovie Poe. Isa raw blessing para sa aktres na makatrabaho ang cast. Para naman kay Granaderos, magiging daan daw ang bagong project para maging in touch sa kanyang Pinoy roots. To be announced pa ang release date ng The Sacrifice. Gobernador na re-electionist sa Misamis Oriental, pinadidisqualify dahil sa biro niya sa nursing scholarship sa mga babae. At nakapanghihinang heat index o damang init ngayong araw, tumungtong ng 46 at 47 degrees Celsius. Kung saan yan, alamin. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinadidisqualify ng COMELEC Task Force SAFE si Misamis Oriental Governor at re-electionist Peter Unabia dahil sa mga banat niya sa isang campaign rally. Nasa frontline ng balitang yan si Bon Gualvez. Kining nursing, katawan sa Villanueva, para ni sa mga babae. At katupag yung mga babae nga gwapa. Di man pwedeng maot. Yan ang mga lalaki, at tumangon sa pangit nga nurse. Naunsa naman. Yan ang biro ni Misamis Oriental Governor at re-electionist Peter Unabia sa isang campaign rally. Sa parehong event, sinabi niya ring ang mga maranawang sangkot sa karahasan noong nakaraang eleksyon. Ang hirit na yan, hindi pinalampas ng COMELEC, kaya naghain ng motu proprio petition ang COMELEC Task Force SAFE para ma-disqualify si Unabia. Naunang sinabi ng ahensya na maaaring matawag na acts of discrimination against women, gender-based harassment at labeling ang biro niya. Nauna siyang pinatawan ng show cause order ng COMELEC kaugnay sa posibleng paglabag sa kanilang guidelines laban sa anti-discrimination and fair campaigning. Ayon naman sa kampo ni Unabia, wala pa silang natatanggap na kopya ng petisyon at summons. Sa kabila nito, iginit niyang nananatili siyang inosente habang wala pang desisyon sa petisyon. Opisyal pa rin siyang kandidato para sa pagkagobernador ng Misamis Oriental. Itinanggi rin niyang sangkot siya sa anumang election offense na nakasad sa petisyon. Itinuturing naman ni Unabia na pagkakataon nito para malinis ang kanyang pangalan at sagutin ang mga aligasyon. Kasabay ng investigasyon sa mga di magandang hirit sa mga campaign rally, tuloy-tuloy din ang pagpapadala ng show cause order ng COMELEC sa mga kandidato dahil sa aligasyon ng vote buying at abuse of state resources. Sa huling bilang, higit 200 kandidato na ang pinagpapaliwanag lalo na yung mga incumbent o nakaupo sa pwesto. Sa record ng COMELEC, pinakamarami ang pinadalan sa Calabarzon na sinundan ng Central Luzon, NCR, Bicol Region at Mimaropa. Bagamat hindi muna pinangalanan, may 2 kandidato raw sa lokal na posisyon ang nakatakdang tuluyang sampahan ng kaso ng COMELEC ngayong linggo. Muli ring binigyang din ng poll body na hindi sila hihinto kahit manalo na ang kandidatong sangkot. Even those who have been proclaimed, kapag matuloy at magkaroon ng finding na disqualified kayo,
hindi ho kami mag-aatubili na matanggal din ho kayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Karahasan muli sa gitna ng kampanya. Pinagbabaril ng mga armadong lalaki ang dalawang sasakyan mula sa kampo ni Kapalonga Mayor at re-electionist Luz Ricasio. Nag-house-house campaign ng partido ni Ricasio sa Barangay Calabaca. Dumating ang mga armadong lalaking sakay ng motor at pinagbabaril ang mga nakaparadang sasakyan. Sakto namang walang tao sa mga sasakyan kaya walang nasawi o nasaktan. Inaalam na ng Camarines Norte Provincial Police Office kung may kinalaman sa eleksyon ang pamamaril. Pinasisibak na rin ng Chief of Police at Deputy Chief ng Bayan ng Kapalonga habang gumugulong ang investigasyon. Tukoy na raw ng mga pulis ang isa sa mga suspect. We are trying to investigate and after we finish the findings from our provincial crime ongoing, then we are ready to file the case. Sana po walang mangyari sa ibang lugar. Pumalag naman ang kampo ni Mayor Ricasio sa ilang pahayag sa social media na gawa-gawa lamang daw ang pamamaril. Giit ng alkalde, malino na may intensyong maghasik ng gulo ang sangkot nito. May pinupukol na siyang suspect na tinanggi niyang pangalanan muna, pero malaking tao raw ito sa kanilang bayan. Hindi po ito mangyayari sa bayan namin kung hindi po mayroong mga nasa loob na medyo mataas na tao at nasa posisyon. Sumabak ng mga militar ng Pilipinas at Amerika sa taulang balikatan exercises. Subalang sila sa mga pagsasanay para dumepensa sa mga banta sa karagatan at sa himpapawid. Nasa frontline ng balitang yan, Dave Abuel. Sumabak ang mga tauhan ng Philippine Navy sa gunnery exercise o pagsasanay sa paggamit ng armas ng BRP Ramon Alcaraz PS-16. Sinundan ito ng Division Tactics o DivTacs kung saan hinasa naman ang maneuvering at formation ng mga barko ng Pilipinas at Amerika. Nakilahok din ng aircraft ng US Navy para sa area surveillance. Sa photo exercise, 2 helicopter mula Amerika at Japan ang pinalipad para magsanay sa pagkuha ng litrato ng mga barkong nagsasanay naman sa formation at maneuvering. Nagtapat ang barko ng Pilipinas at Amerika para sa simulation ng replenishment at sea o pagkarga ng mga supply. Huling sumabak ang Philippine Navy sa casualty evacuation exercise o paglipad sa mga sugatan. Kung kanina naka-stretcher yung pasyente, ngayon naman ay sinasanay yung mga kawani ng Philippine Navy sa pag-handle ng pasyente na kaya maglakad pero may bali yung buto. Ayon sa commanding officer, naging matagumpay ang isang linggong aktibidad kahit na may namataang ilang Chinese vessels. Even in the conduct of different serials, BRP Ramon Alcaraz PS-16 together with BRP Apolinario Mabini PS-36 is actively and closely monitoring the movements of the PNA Navy vessels. Sa San Antonio, Zambales naman, lumipad sa baybayin ng mga drone na kunwari ay ipinadala ng kalaban para magmatsyag at umatake. Ilang sandali pa, nagpakawala na ng Stinger missiles at 30mm chain gun rounds ang mga Marine Air Defense Integrated System o MADIS ng US Marines mula sa dalampasigan. Ito ang unang beses na dinala sa Pilipinas ang MADIS para sumabak sa balikatan exercises. Kaya nitong atakihin ng mga drone, helicopter at ilan pang aircraft na mas mababa ang lipad. Nakatuwang ng MADIS sa pagsasanay ang Surface-to-Air Python and DERB o ang Spider system ng Philippine Air Force. Ito ang isa sa mga modernong kagamitan ng Pilipinas na kaya magpabagsak ng aircraft at missile. We need to integrate. That's for the connectivity to have a SIM or Common Operational Picture or Air Situation Picture. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, matindi pa rin ang damang init sa maraming lugar. 47 degrees Celsius ang pinakamataas ngayong araw na naitala sa Dagupan City. 46 naman sa Baler, Aurora. Danger level ang ganyang heat index. 16 na lugar din sa Luzon ang nakapagtala ng ganyang katinding damang init kanina. Sa forecast ng Pag-asa, posibleng magpatuloy ang 47 at 56 degrees Celsius na heat index bukas sa Dagupan City at Baler. Posible ang magdulot ng heat stroke lalo kung matagal nang nakababad sa araw. Samantala, magiging maulan bukas sa Mindanao at Kabisayaan dahil sa Intertropical Convergence Zone. Sabi naman ng Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa na maging bagyo ang low pressure area sa Mindanao. Pero nakikita sa Metra na magpapaulan ang LPA sa mga susunod na araw sa Mindanao at Visayas.
Abangan, official poster at release date ng upcoming song collab ng Maroon 5 at ni Blackpink Lisa inilabas na. At ilang Pinoy celebrities may entry sa smile trend ni Kim Son-ho. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. May dapat abangan sa mundo ng music scene. Yan na yang ang collab ng Maroon 5 at ni Blackpink Lisa. Inilapag ng Maroon 5 ang teaser photo ng lead singer nilang si Adam Levine at ni Lisa. May chemistry ang dalawa sa shoot. Priceless ang title ng kanilang collab single. Coming out yan this Friday. At yan ang latest and hottest sa Frontline Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Tuesday mga kapatid. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, trending sa social media ang smile trend ng Korean actor na si Kim Son-ho. Ang ilan sa Pinoy celebrities may kanya-kanyang entry. Isa na riyan ang veteran actor si Piolo Pascual. Kinilig naman ng mga netizens. Hindi naman nagpahuli ang singer na si Darren Espanto. May entry rin ang komedyante at Itbulaga host na si Jose Manalo. Nag-viral ang trend mula sa wedding scene ng K-drama na When Life Gives You Tangerines kung saan napahawak sa dibdib at napangiti ang karakter ni Kim Son-ho nang makita ang bride na ginagampanan naman ni IU. Alam mo, bakit? Sige na. Paano ulit? Hindi, nung college, usong-uso yan eh. Sir, isa lang. Ah, talaga? Oo. Patingin nga. Patingin. Yung mga pag-boring yung teacher. Hindi ka namin kakontrain dyan. Kulang na lang eh. Hindi ka namin Kulang na kakontrain isa na dyan. lang O may effort ka dyan. Sige. Sige. Inulit pa eh. Okay na eh. Yan po ang 45 minutong pag-himay sa malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.